Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni dating Chairman Greco Belhica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Tungkol ito sa walang equity o hindi patas ang pagbibigay ng tulong. Napakalaking tulong ang ibinigay sa Naga City repair ng isang Coliseum, samantalang sa mga biktima ng baha at lindol, Visayas and Mindanao, napakaliit. Ito, tila nagiging kasangkapan ng politika ang kaban ng bayan. Isang malaking question, bakit 500 million ang inilaan para sa modernisasyon ng isang Coliseum sa Naga? Habang, ito, nakakagalit, dismaya, 321 million lang ang pinaghati-hatian ng 35 provinces at 7 cities sa Visayas at Mindanao na kasalukuyang lubog sa baha. Bagamat ikinatutuwa natin ang suporta sa Naga, hindi maitatago ang kawalan ng equity. Ano yung equity? Yung pagkapantay-pantay, di ba? Sa ating mga rehiyon, ito ay malaking lamat, okay, sa presidential system. Ginagamit ang pondo para manligaw ng suportang politikal. Agree ako niyan. Bigla na lang, yung timing ba? Nag-declare si BP Sara, candidacy. Nataranta sila, yun na, pumunta na sa Naga. Nagbigay na ng 500 million. Wow! Maganda sana yun, no problem. Karapatan ng ating mga kababayan sa Naga na matulungan. Kailang, kami naman dito sa Mindanao and Visayas, yun nga, nalulubog sa mga baha. Bakit? Kung binigyan sana ng 500 million yung Naga, at itong mga biktima ng baha, binigyan nyo ng 3 billion, yun, happy ang lahat. Yun, 32, ilang probinsya? 35 provinces and 7 cities sa Visayas and Mindanao, biktima ng baha. 321 million lang. I hope correct itong data ni ex-commissioner Belhica. I am just reacting to this post. Napakaliit ito. Isa pang comparison. Noong, I think, September last year, nagkaroon ng 6.9 magnitude earthquake sa Cebu Province. Daming apektadong pamilya. 220 million lang ang ibinigay. Ilang libong pamilya ang affected. 220 million. Pagsamahin mo na yung 220 million dahil sa lindol sa Cebu, plus itong pinagsamang biktima ng baha, Visayas, Mindanao, 321. So ilang nasa 500 plus million. Halos kaparehas lang pag-modernize ng isang Coliseum. Is that fair? Ay talagang lalong magagalit ang taga Visayas at Mindanao nito. Salamat po, Commissioner Belhica, for posting this one. Para ngayon ko lang din nalaman, ganyan lang pala kaliit ang mga binibigay sa mga biktima ng baha. Sa ilalim ng federal, wala na, papayaan mo na lang yung federal. So, tingnan natin ang mga comments. June Parada, politika, kawawa naman kami, Mindanaoans, dapat DDS tayo sa bagong sistema ng bayan. Tama, sa amin ni Kalin Villarin. Magpapagaan ba ng kabuhayan ng taga Bicol ang Coliseum at priority ba ito sa ngayon? Klarong-klarong panliligaw. Sino?
Hindi po kami pinanganak kahapon. Klaro. Nagsuot pa ng pink na medyas. Giovanna Saavedra, bribery at its finest. Aldrin Miralles, hindi daw priority yung mga cancer patients sa PGH na walang mga gamot. Itong gym ata sa sobrang urgent magkaramdamay ng tao sa naga pag di pinagawa. Speaking of patients, nakakalungkot. May kamag-anak ako kasakit. Nakita ng CT scan parang may sa ugat sa ulo, kailangang dalhin sa mas malaking ospital sa Metro Manila. Nung dinala doon, hindi tinanggap dahil report sa aking mga kamag-anak, palakasan daw. Wala daw endorsement. Ano ba yan? Kawawa, pobreng-pobre yung pamilya. Yan ang tatak ng pinagmamayabang pa ngayon na zero billing. Ano ba yan na pati nga tanggapin pasyentes? Kung ano-ano pang hinahanap. Kaya, dismayado yung pamilya ng kamag-anak ko, umuwi. Maghahanap na daw sila ng ibang ospital na tatanggap sa kanila. Ang hirap talaga buhay ng mamamayang Pilipino ngayon. Sabi. Ano ba? Cesar Arcega, bumabaha ang pundo kapag kaalyado samantalang yung paggawa ng mga school noong 2025, 22 lang ang naipatayo. Yan ang tatak ng bagong lipunan. Ang Ella, if Lenny has delicadeza, she could have used it to much acceptable causes that will help her city and their province. She can accept it and be wise to use the growth of their... Kailang, hindi niya pwedeng i-divert. Kasi, ma-charge siya ng technical malversation. Gamitin talaga para sa modernization of Coliseum. Dahil daw yun ginagamit evacuation center kung may baha. Huwag nyo na kaming lukuhin, ikinakabit nyo sa baha. Ano yan? Panliligaw dahil nataranta na kayo sa pagtakbo ni BP Sara sa 2028. Galingan ninyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang atop ni Angkol sa matagaan na mo o gero. Una ni ang kadako sa buslot sa iyang balay. Mga dako na gid kayang buslot sa atop sa balay ni Angkol. Ug karon at ako siyang gihatagan og gero. Pati niyo kagatagan ko sa mga kwan. Galon sa akong mga pangmangkot. Salamat. Salamat. Sa pasyensya ni. Ang gagawin sa Ginoo og nagtabang sa sin. Natagaan na gud ko kuan. Nagpasyensya ni nga nagatag sa sin. Oo. Salamat. Ug karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay? Kaping kung kulang 20 na katuig. 20 na katuig. Pila 20 katuig. Kapi na 20. Tinuod yun. Oo. So dugay na gyud. Basta akong mga siling nga nasayad man yapang dini. Oo. Basta nagpasalamat ko sa nagpasyensya ni. Apil na akong pagumangkon mo dala. Salamat. Pila na ang imong edad di karon Kol? Si Cinta na akong inad. 70 na ang imong edad. Ah. So pila imong anak Kol? Kuan. Naman akong asawa pero ang akong asawang magulang pito isa ang kanguran. Sara. Ay, isa ra. Oo, so walay ga nakigpuyo lang sa imo nga imong anak karon Kol. Naagyapon magluluon Mm. bahay. Wala sila mo luon sa ako. Ay, so nakigpuyo lang ang uban nimo nga mga anak sa imo. Pero ang personal nga nagpuyo din sa balay, akong asawa nga duha, asawa pa makapanimala at pang akong tao, kapag kami din nagpuyo. Pero magkahuot ko sa inyo kung mo ani ang akong mga bata. Sige Kol, salamat kayo Kol. Salamat.